Mga kaigsuunan, andam na bata. Amen? Andam bata karon. Amen. Anda maminaw sa pulong sa Ginoo, anda mo daig sa Ginoo, anda mo receive sa iyang word og natural andam pud no sa kaning nahitabo karon sa ato ang kalamidad or kaning sa atong palibot, sa atong surroundings. Og mga igsuon, kumusta inyo mga balay sa Typhoon Tino? Kumusta? Okay ra? Naay na kuan, naay na sana na dakuog ka ng kuan impact. Okay ra? Praise the Lord. Atong pakpakan si Lord ni anak. Og mga igsuon, nangumusta ko ni Sister Maymay na sila sa Dinagat Islands. Og wala na ko na-appeal sa picture diri, pero ang ilahang balay, most good sa ilang atop kay gilupad yun ni Typhoon Tino. And mao na karon na tay opportunity later on unsa na to pag-help dili lang sa itong mga kaigsuonan hasa sa itong mga kababayan. Nangumusta sa ko ni Brother Jaja pag ganinang kadlawon. Sa Typhoon Tino wala ra kay sila naunsa, pero pag chat niya gabi pertinang kusuga sa hangin sa Samar. Nangumusta sa ko ni Brother Darius na asa Bataan, yes, nasa Bataan. Wa sila naunsa sa Typhoon Tino kay layo-layo man to no, pero karon sa Typhoon Uwan padung maapil ilaha og ang mga kaparentihan pod sa Aguilar family sa Bicol no naka-feel na og kanang kuan kusog na hangin kagabi. Nangumusta sa ko sa mga parenti sa Leyte. Karon si Sister Jenny naa sa Leyte, na stranded sa Leyte, supposedly mabalik na unta to sila. But tungod walay biyahe, wa pa sila kabalik diri. Kusog kuno kayo ang ulan. Pag morning, nag-chat me and walay intermittent ang signal, walay kuryente dito. So as a church, we need to be united to pray for each other. Dili lang diri sa local na church sa GGCF, kundi hasa sa atong mga kaigsuonan sa tibuok nasod sa Pilipinas. Amen? Amen. Ang ilang gis na sinati dito mo bati ta kay usa lamang kita diha ni Kristo. Amen? Amen. Og tuguti mga igsuon na akong i-recall. Okay? So pagka November 3, last Monday, nilandfall sa Visaya si Typhoon Tino. Ato ipakita ang atong mga picture dira. Og sa Central and Northern Cebu, signal number 4 ta. No? Napay isa ka picture dira, I think. Alright. So kitang tanan, nakakita unsa naa sa balita sa social media, sa YouTube, sa TV. Kita ta unsa ka intense ang effect ni Typhoon Tino. Grabe ni ka intense ang talisay, kita ta no, gilunupan ng ilahang mga balay ug isa sa kong mga igagaw nagpa-rescue kay naa didto sa atop. Nya nay baby, nya nay senior na kuyog. Dito sad sa Bakayan, grabe sad. Tungod kay ang flood waters ni Typhoon Tino, grabe og effect. Dili ta kay ta sa hangin, but naata sa flood waters. Sa Mandawi, kita ta diri sa may second bridge na ang Wilcon, ang Euratex, ang Maayo Hotel napuno og may lang basement og water, and grabe ang ragasa no sa kanang flood. Sa Liluan, grabe, mga kaubanan ako sa trabaho dito. Quits tanan nilang gihaguan mga igsoon, ilahang balay, ilang sakyanan. Pero praise the Lord, safe ilahang kinabuhi. Pero nakita kita na daghang nakalas bisan sa Compostela. Ang mga igsoon sa tinuod lang, ang gi-prepare na word kay pagka Wednesday pa ni kay hatagan ako heads up ni Pastor James kay nagpaibot og wisdom tooth. So, nag-ready na ko mga igsoon. Ready na ko. Parahan niyo ba? Ready na sa Bagyo. Ug sa dihang, pag alas 2 sa kadlawon, ganinang kadlawon, ni anak bitaw si Lord na change gear. Ug mao ni mga igsoon na usab ang gi-prepare na message og mga 4 plus AM na ko nakasleep. Pero let's obey the Lord whatever He wants us to do. Amen? Amen. Og nagtuo ko na dako og pagabuhaton ang Ginoo karong kabuntagon mo. Amen? Bata na mga igsoon? Amen. Og karon mo tanaw sa tag video atong i-flashback ang katong news pagka early last week. Palihog ko play.
Visayas at Mindanao. Malawakan at mapaminsalang baha ay dinulot ng bagyong Tino matapos ang 5 beses nitong paglandfall. Partikular na napuruhan ang Visayas. Sa Cebu, maraming residente ang kinailangang saklolohan sa mga bubong o second floor. Ang ilan, napaiyak na lamang sa takot. Sa isang bahagi ng Talisay City, tinangay ang maraming bahay malapit sa umapaw na ilog. Kabi-kabila rin ang kinasang rescue operations. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kasunod ng magdamag na ulan, nagising na lang ang mga taga Villa del Rio 1 sa barangay Bakayan, Cebu City na halos kalahati na lang ng kanilang bahay ang makikita. Ang mga sasakyan, tila laruang nagpalutang-lutang sa taas ng baha. Sa iba pang kuha ng used cooper, may mga sasakyan ng tuluyang nalubog sa tubig o di kaya'y nagpatong-patong matapos anurin. May mga residente ring tila basang sisiw na naghihintay ma-rescue sa bubong. Nagpasaklolo naman ang ilang taga Sitio Galaxy sa barangay Danglag sa bayan ng Konsolasyon. Sa National Highway ng lungsod, hanggang baywang ang kulay tsokolating baha kaya walang makadaang sasakyan. Hindi makapunta kong emergency. Pwede please guys. Tabangin. Napaiyak naman sa takot ang residenteng ito ng Villa Azalea sa barangay Kutkot sa bayan ng Liloan dahil sa taas ng baha. Lubog na ang unang palapag ng mga bahay at nagsilutangan na rin ang mga sasakyan. Marami sa mga residente binalot sa trapal ang mga sarili habang naghihintay ng rescue. Lubog din sa baha ang bahaging ito ng barangay Hubay sa Liloan. Sinagip ng Red Cross ang mga stranded sa ikatlong palapag ng isang bahay. Nirespondihan din ang isang buntis na dinala sa ospital. Pati ilang senior, PWD at alagang hayop. Sa sitio Tigbao sa barangay Talamban, na-recover ng BFP ang labi ng isang lalaking tinangay umano ng ilog. Umapaw rin ang ilog sa Dumlog sa bayan ng Talisay kaya nalubog ang maraming bahay sa San Pio Village. Sa taas ng tubig, napilitan ng ilang residente na manatili na lang sa ikalawang palapag ng kani-kanilang bahay. May mga residenteng kinailangang saklolohan. Kasunod naman ang pag-apaw ng Mananga River, galito ang tumambad sa mga opisyal na nag-inspeksyon doon. Mga sirang bahay na di na mapapakinabangan. Nailikas naman ang mga residente bago pa tumama ang bagyo. Calling, Cebu City. Binaharin ang barangay Tabok sa Mandaue City. Sa bahay na ito sa barangay Umapad, maraming gamit ang nasira matapos malubog sa baha. Sa Silago, Southern Leyte, kung saan unang naglandfall ang bagyong Tino, saktong alas 12 ng madaling araw kanina, ganito ang tumambad sa mga residente. Mga nawasak na bahay at nagbagsak ang puno at poste. Nagsagawa na ng clearing operation sa mga otoridad pero inaalam pa ang lawak ng pinsala roon at bilang ng mga apektadong pamilya. Sunod namang naglandfall ang bagyong Tino sa Bourbon, Cebu, pasado alas 5 kanina. Bago ito tumama sa Sagay City, Negros Occidental. Sa Barangay Crossing, Magallaon, sa bayan ng Moises Padilla, halos bubong na lang ang nakita sa taas ng baha. Ang ilang residente tuloy nagsiakyata na sa bubong. Pinalubog din ng bagyo ang La Libertad sa Negros Oriental. Ang mga residenteng kailangan lumabas, no choice kundi lumusong sa baha. Naabot na sa... Oh my God, ginoo ko. Naabot na sa... Sa Gihungan City, halos umapaw na ang dike sa lakas na ragasan ng tubig. Ginoo ko. Oh my gosh. Abot dibdib pa ang baha sa ilang bahagi ng lungsod kaya isa-isang sinagip at inilipat ang mga alagang hayop. Ipasok sa bintana, kay Loy kinaitik. Binahari ng kalsadang ito sa Dumaguete City. Wala namang naitalang malaking pinsala sa lalawigan ng Bohol. Pero kinumpirma ng PDRRMO na may nasawing barangay Tano doon matapos tamaan ng bumagsak na puno. Dahil sa bagyo, daang-daang pamilya ang nananatili sa mga evacuation centers sa Aklan. Karamihan sa kanila ay nakatira malapit sa Aklan River at mga bahaing lugar. Nagsagawa na rin doon ng emergency power shutdown. Naramdaman din ang malakas na hangin na tulad sa Legazpi City at Pamplona, Camarines Sur.
kung saan halos mag-zero visibility na sa kalsada. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. As of gahapon mga igsuon, ang Philippines kay na ay death toll na 224 because of Typhoon Tino and 135 missing. Sa daghang casualties na akasagaran sa Cebu. Dool ra kay sa ato matabok ra og bridge. And sa Thailand, naka-damage na si Typhoon Tino og 13 kabuok death toll. Sa Vietnam, 5 pod ang deaths dito sa Vietnam. So makita nato sa mga news na isang idlap lang ang tanang gihaguan. Apil na ang relationship, mga loved ones nag-build ang relationship for pila ka years na wagtang na anod res baha. Ang mga balay, mga sakyanan, ang mga negosyo, lang mga laundryhan, lahang mga computeran, ug unsa pa lang mga negosyo, bisan ang mga bangko na exempted hastang SM, no, nilapos pang tubig dito sa Konsolasyon. Mga livestock, mga hayupan, lang mga binuhing baboy, binuhing baka, kita mong itik ato no, na apil. So, igo gitanan, ang mga farmers, ilahang mga tinanom, ang uban na landslide pa ang ilahang area, nakwits tanan ang gihaguan in just a matter of minutes. Inana ka intense mga igsuon. And now, ang Typhoon Uwan na akaron, praise the Lord, na nilapos gihapon tag-ari despite na signal number 1 kay pagawas naman po pataas na ang move ni Typhoon Uwan. And gitawag na ni siya Typhoon Fung Wong, international name ani. And as of update, sige mo kung tanaw sa pag-asa good na as update karong 8 a.m. dool siya sa Catanduanes, wa pa siya ni landfall. Pero ang iyahang rumbuhon, posible na maigo niya si Catanduanes gamay na asa babaw nato gamay. And And padung siya sa Aurora, Quezon. Padung siya dito. Pero na-feel na sa atong mga kababayan ang intensity sa gikusgon sa hangin ug sa ulan dito sa northern parts sa Philippines, sa Luzon. So, mo na mga igsoon, kinahanglan kita mag-ampo. Ato yung duko atong mga ulog magprita. Heavenly Father, Lord, among gidala sa mga pag-ampo ang mga kababayan namo, Lord, na na-victim, Lord God, sa Typhoon Tino, Ginoong Diyos. Lord, ang mga kasing-kasing ni Bati, Ginog, compassion towards them, Gino Lord. And we pray na ikaw, Lord, Gino mo intervene sa ilang situation karon. Lord, kung sila kuwang sa pagkaon o puloy-anan o tubig, nag-ampo kami, Gino, na imong tagbuon ng mga panginahanglan. Nag-ampo kami, Lord, sa tanang nawagan og mga minahal, Ginoo, sa maong trahedya na ikaw mo comfort silang kasing-kasing, maghatag og paglaom, Ginoo. Nag-ampo kami, Lord, na imo silang hatagag opportunity, Lord, kanong taknaan na makahinuklo, Ginoo, ng kaluwasan gikan ragayod kanimo, Lord. Na mahimo ni Ginoo, Lord God, na dakong testimony, Ginoo, ang kaning testing na ilang giatubang karon. Lord, we pray that you will protect them. Lord, labi na sa among mga kaigsuonan, Ginoo. Sa lain-laing dapit, dili lang sa Cebu, Lord, na nagtabon rin tawag trapal tungod kay na-damage pa ilang mga balay, Ginoo. Lord, sa typhoon, ug katupang miaging earthquake, Ginoo, Lord God. Lord, we pray, Ginoo, for them, Lord. Help our kababayans, Ginoong Diyos. And even, Lord, silang Sister Maymay karon, Lord, nagitrapalan lang ang ilahang balay karon. We pray that you will protect them and shield them, Lord. Kauban ni Brother Randy ug silang duha ka anak karon. Among hinumduman si Brother Jaja usab, Lord, sa Samar karon. Sa mga kaigsunan, Lord, mga relatives na sa Bicol, Ginoo, na sa Luzon, sa Leyte, Lord, sa tanang parte, Ginoo, Lord God, Lord, sa Pilipinas, bisan naa diri sa Cebu, Lord, na wa pa ka-recover, ug karon na ami sa signal number 1, Ginoo, nangayo kami tabang kanimo, Ginoong Dios, because you are the King over the flood, Ginoo, Lord God. And Lord, we pray, Ginoo, na kaning Typhoon Uwan namong nasinati karon, Lord, mahilis kini og muhinay kini, Ginoo, Lord God, na dili kini magdala og dakong kadaot, Ginoo, sa among nasod in the name of Jesus. Lord, bisan ang bagyo, ang unos, Ginoo, Lord God, mukurog sa imong gamhanang ngalan, Ginoo.
Lord, in the name of Jesus, Lord, we rebuke, Lord God, the spirit behind this typhoon, Lord, na naghatag og kadaot sa among lugar, sa among nasod. And Lord, we declare your goodness, Lord, over our nation, Ginoo, Lord God. Lord, we declare your mercy over our nation, Lord. We pray, Lord, that you will intervene, Lord God, because you are still seated, enthroned, Ginoo, Lord God, above all of this chaos, Lord God. And so, Lord, we pray that our hearts will be receptive to your word this morning. Help us, Ginoo, Lord God, to receive your word in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Palihog ko na kong kuhit sa imong tapad, Igsoon. Ingna Igsoon, pagmata. Andam na baka. Amen. Og sa tanang mga nagtanaw online, palihog tag type dira og over the flood. O, sa tanan na naa diri palihog kog ingon na sa muluyo over the flood. Ibabaw sa lunop, no? Lunop atong gamiton kay murag mas heavy kaysa baha. Okay. So atong teksto karon naa sa Psalms 29:10 to 11. Pero tuguti mga igsoon, na akong basahon ang entire chapter sa Psalms 29. Kung na may mga Bibles, please open your Bibles with me. Read with your eyes para dungan ta. Akong basahon sa Bisaya. Salmo 29. 1 ngadto sa 11. Dayga ninyo ang Ginoo, kamong mga langit nung binuhat. Dayga ang iyang himaya o gahom. Dayga ang mahimaya o ngalan sa Ginoo. Ug yukbo kamo kaniya sa iyang pagkahalangdon ug pagkabalaan. Ang tingog sa Ginoo madungog diha sa kadagatan. Mudahunog ang mahimayaong Dios ug madungog ang iyang tingog diha sa kalawran. Ang tingog sa Ginoo gamhanan ug halangdon. Ang tingog sa Ginoo makabali sa mga kahoyng sidro, bisan sa mga sidro sa Lebanon. Gipalukso niya sama sa nating baka ang mga bukid sa Lebanon ug ang mga bukid sa Hermon. Gipalukso niya daw turiyong baka. Inigtingog sa Ginoo mukilat ug matayog ang kamingawan. Gitayog sa Ginoo ang kamingawan sa Kades. Tungod sa tingog sa Ginoo nangauyog ang mga kahoyng tugas ug nangataktak ang mga dahon sa mga kahoy. Samtang sulod sa iyang templo, naninggit ang tanan, dalaygon ang Dios. Ang Ginoo naghari sa katubigan, ug nagmando siya ingon nga hari hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo nagligon sa iyang katawhan, ug naghatag kanilag kalinaw. Hallelujah. Mga igsoon, duha ang atong kutloon outside the entire chapter. Dirita sa verses 10 and 11. The Lord sits enthroned over the flood. Ato dong basahon together. Ready, go. The Lord sits enthroned over the flood. The Lord sits enthroned as King forever. The Lord gives strength to His people. The Lord blesses His people with peace. Atong basahon sa Bisaya, mga igsoon, together. Ang Ginoo naglingkod ingon nga hari ibabaw sa lunop. Ang Ginoo magapamuno ingon nga hari hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo magahatag og kusog sa iyang katawhan. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang katawhan uban sa kalinaw. Hallelujah. Kanindot sa pulong sa Ginoo, mga igsoon. Atong hatagag context, atong i-exegete gamay ang Psalms 29. Kining Psalms 29, kay gisuwat ni siya ni King David. It is a psalm of King David. Na-known ni siya as the psalm of the thunderstorm. Suma sa itong gibasa ganina, naghisgot og storm, no? Dilang naikdugdog, naikilat, nagalito'y landslides atong nabasa ganina sa Psalms 29. So muna siya na well-known na siya the Psalm of the Thunderstorm. Ang ubang mga scholar na suggest na kani siya nasuwat between 1010 to 970 BC, before Christ. Ang kanisa na Psalm nag-reflect sa mature nga understanding ni King David sa gahom sa Ginoo
cosmic power, universal power, kinatibuk-an, nagahom sa Dios. Dabisan sa panahon na si David, King David, naka-experience og personal og national crisis. So yan ang nasuwat ato na time. Kung atong tanawon maigsoon, assignment ninyo sa balay, basahan niyo balik ang Psalms 29. Ang first part dira sa verses 1 to 2, kay naghisgot na dira og call to worship, di ba? Naghisgot to ascribe to the Lord. Daiga ang Ginoo. So ang verses 1 to 2 nag-invite sa mga heavenly beings to give glory to God, to Yahweh. Mao natong gibasa ganina. And ang nagsunod na verses dira sa 3 to 9 nag-describe sa powerful nga storm, kusgan nga bagyo. Oh, pareha karon. Typhoon Uwan, Typhoon Tino. Nagisgot ra, the voice of the Lord, thundering, nidalugdog, no? Thunder, mo na, no? Thundering over the waters, shaking the wilderness, breaking mga kahoy sa sadar, and flashing forth lightning like kilat. Nadira na siya sa verses 3 to 9. And the end siya diri sa atong gibasa, ug mo ni atong kutloon ug maayog, atong study ug maayo karong kabuntagon. God, dira sa 10 to 11, God is enthroned above the chaos. Ibabaw siya sa tanang mga kagubot. Ug siya naghatag og kalinaw sa iyang mga katawhan. So, kung basahon na to ang entire chapter sa Psalms 29, nagsugod siya og langitnon na mga pagdaig, ug ni-move siya ngadto sa kalibutanon na mga bagyo, ug ni-move siya ngadto sa divine nga kalinaw, divine peace. From heavenly praise to earthly storm and to divine peace. Mauna siya kung atong i-break i-group nato ang mga gibasa nato sa Psalms 29. Ug nagpakita ni murag gasuwat nako dira, showing that the God of thunder is also the God of atong basahon. Ready, go. The God of thunder is also the God of peace. Wow! Ang Diyos sa dalugdog maupod ang Diyos sa kalinaw. Grabiha, no? O, ato ning palawman karon. Arita sa 10. The Lord sits enthroned over the flood. The Lord sits enthroned as King forever. Ang Ginoo naglingkod ingon nga hari ibabaw sa lunop. Ibabaw sa lunop, dili ilawom sa lunop. Nakita nato ang balita, nakita nato ang pictures ganina, video ganina, unsa kataas ang lunop. Baha, lunop. Grabe ang flood, di ba? Diri lang ito sa Visayas. Pero ang Ginoo maoy naglingkod nga hari ibabaw sa lunop. Wow. Ug ang Ginoo mao magapamuno ingon nga hari hangtod sa kahangturan. He is enthroned. He is seated enthroned as king, hari hangtod sa kahangturan forever, eternity. Ug ato ning tukion gamiton nato ang mga Hebrew words na more original words na gigamit sa pagsuwat ninyo at ipakita sa screen. Ang kaning sits enthroned, yasab ang iyahang Hebrew term. Sakto ba akong pag-pronounce? It means sitting in authority or reigning. Naa siya sa authority, nag-reign. Sakto na, nagmando, no? Reigning. Oh. Dili uwan ha? Reigning, meaning naghari. Naa siya sa authority. Dili ni siya passive sitting na naglingkod-lingkod lang parehani mo og nako nga naglingkod ibabaw sa lunop. Dili. Naghari siya ibabaw sa lunop. Naghari siya, nagmando siya ibabaw sa flood, mga igsuon. It is a kingly position of rule. Naghari siya over sa flood. Maayo kay ni nabalita mga igsoon. Amen? Amen. Ug ang flood diri unsa man ni? Okay, ang Hebrew term kay mabul. Gi-appear na ni siya rarely sa Bible, diri ra sa Psalms 29:10
ug katong Genesis 6-9, nagrefer ni siya sa katong flood panahon ni Noah. Kahinumdum ato, nagilunupan ang tibuok kalibutan. So nagpakita ni mga igsuon na ang Dios gamhanan seated on His throne, wala pa si Typhoon Uwan, wala pa si Typhoon Tino, wala pa si Typhoon Odette or si Yolanda. Panahon pa sa great flood ni Noah. Kasabot ang mga igsoon, ang Diyos seated enthroned, habog babaw. No? Ibabaw sa tanan. Hallelujah. O kani siya mga igsoon, girecall ni King David, kini sa Psalms 29:10, ang greatest chaotic, destructive event in human history, kanang flood ni Noah. Dili to siya localized flood na nibaha ra dito sa lugar ni Noah. Tibuok. Kalibutan to siya. Di lang lapu-lapo gibaha itong mga igsoon. Ka-imagine mo, kung tibuok kalibutan, gilunupan, dili lang ang liluan. Kagrabe ato, ka-chaotic mga igsoon. It is to illustrate that even in the most overwhelming turmoil, Yahweh, God was already enthroned and He is still enthroned. Naay siya naglingkod. Hallelujah. Above sa lunop. He is the King of the flood. Ato nang gikanta ganina. Amen? Ang Diyos dili biktima sa kagubot. Ang Diyos hari ibabaw sa kagubot mga igsoon. Sunod-sunod ang mga kalamidad sa atong palibot. Bago pa lang gilinog, no? 7.2 ang Cebu, ang Davao 7.6. Unya gipadadaan og tino, gipadadaan og uwan pagyud nga bagyo. Pero wala na nagpasabot na atong Dios biktima sa tanang kagubot na sa atong palibot. Ang Dios hari ibabaw anang tanang mga kalamidad. Hallelujah. Nganong kaniman ang gikutlo ni David? Because sa Canaanite mythology, si Baal, ilang sa uban pa pronunciation, Baal. Kani si Baal, kay storm god ni siya sa Canaanite mythology. Siya ang Diyos ng bagyo. Kuyaw, the storm god. And it was believed na kani si Baal makakontrol sa rain and thunder. Pero si King David, iyang gi-declare diri sa Psalms 29 na si Yahweh, si God alone commands the storm. And His rule, ang paghari ni Yahweh, ang paghari ni God is eternal, King forever. Forever gali, walay kinutuban. Amen? Hallelujah. So si Baal, storm god, pero nagtig-fight siya sa chaos in the mythology. Aron mo daog siya. Sa tuwingan sa iyang kakontra, Yam, man siguro to Y-A-M-N. O search lang yan na. Pero si Yahweh, si God, is the true King. And He rules over the flood and chaos. Naghatag siya kusog o kalinaw sa iyang mga katawhan. So gihatag ag contrast dira mo nagipamatud-an ni King David pinaagi sa Psalms 29 na ang Dios mas labaw sa bisan unsang Dios nagituuhan ngadto sa Canaanite na mythology ug sa laing mga kanasuran. Ang Dios ang matuod nga Dios. God reigns over creation and God controls the storm. And He has a reason nganong gitugutan niya nganong atong nasud kapila na igo. Hinoon, agianan, mangyud tanong kay naman gyud tadol sa Pacific, pero daghan kay nga expose karon no, na mga corruption, mga mekus-mekus, na-expose jud karong panahon na. Sakit tanawon na ang atong mga kababayan, o kita mismo naka-experience sa impact sa typhoon, but God is moving in our season at this very moment. He is exposing things in the darkness na wa nato mabaw before. And God reigns over chaos. Ang Ginoo naghari over sa tanang kagubot. He ruled even the flood.
naghari ang Dios ibabaw sa lunop. And God reigns eternally, why katapusan? Ang iyang pagkahari, ang iyang kingship, dili mahuman. So ang kaning Psalms 29:10, nag-move ni siya from the terrifying storm na gi-describe sa earlier natong gibasa to the calm assurance of divine sovereignty. Nagpabilin, di ba, makalilisan kayo. Atong nabasa ganina, mga putol ang mga kahoy, nabalihin ang mga bukid, nilunop, nidugdog, nikilat. Pero diri sa atong gibasa, naghatag og assurance sa divine sovereignty sa Dios. Bisan unsa pa nakakusog ang hangin, 185 ba to? 175 km per hour. Wa ba ko nasipyat og basa? Duka na kay ko ganin ng kadlawon. Ang gibasa ang balita sa Pag-asa, ang update sa Pag-asa. Pero mga igsuon, ang sa kaning verse 10, God's sovereignty over chaos. Mauna siya ang pinakapunto dira. Ang pagkahari sa Dios ibabaw sa mga kalisdanan. Ibabaw sa tanang chaos. Hallelujah. Amen. Amen. Arita sa 11. God's blessing of strength and peace. Ang panalangin sa Dios sa kalig-on ug kalinaw. Gipanalanginan day tag kalig-on ug kalinaw mga igsuon. Akong basahon sa 11 ha. The Lord gives strength to His people. The Lord blesses His people with peace. Ang Ginoo magahatag og kusog sa iyang katawhan. Katawhan ba ta sa Dios? So gihatagan dag kusog sa Dios. Amen? Hallelujah. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang katawhan uban sa kalinaw, peace. Na ba kay peace karon? Amen. Kung walay peace, pangayua sa Ginoo. Hallelujah. Ikahuman sa pagkuso-kuso sa storm, ug ang vision of God's power, diri sa atong gibasa sa Psalms 29. Ang salmo ni close siya dira sa Psalms 29 og gentle na compassion, kaluoy sa Dios. Ang the same na Ginoo nga ang iyahang tingog naguyog sa kalibutan maunay naglig-on og nagpanalangin sa mga katawhan. Kung atong tunag maayo ang Psalms 29 may gisuon, grabe no? Gikan sa intensity sa bagyo, paingon sa paghatag og kalig-on og kalinaw ngadto sa mga katawhan sa Dios, naadyo'y kaluoy ang Ginoo nganhi kanato mga igsoon. Aton tanawon ang mga Hebrew words, ang gigamit dira na strength sa 11, the Lord gives strength to His people. Unsa man na? Oz man guro na pagbasa. Hebrew word. Okay. The strength that is meant in that verse or in that scripture that we read is not just physical power. Dili lang pareha sa kang kaloy na kusog ba na physical power, but resilience. Unsa man resilience? Makabangon bisan gikuso-kuso na sa mga pagsuway. Dili mo give up. O kita mga Pilipino, we are known for resilience. Amen? Amen. Oh, so di lang din ni physical strength ang gihatag sa Dios nato. Dili ra din na ang kusog na imong gigamit na nakaari ka, nakabuhat ka sa imong buluhaton. Kundi ang resilience na despite kapila ka gikuso-kuso sa bagyo sa kinabuhi, ni barog gihapon ka. Kusog na gikan sa Dios. Ang kanang courage, kanang kaisog na dili mo give up, gikan na sa Dios. Hallelujah. And iyahang pag-empower nato spiritually, no? Divine empowerment. Tanan to hopeless na jud kayo. Pero ang Ginoo magahatag og kusog sa makatawhan og maghatag og kalinaw. Mauni ang Psalms 29:11 mga igsoon. Praise the Lord. Sa peace, arita sa peace, shalom. No? Shalom. Dili lang ni siya kalma. Di lang po ni siya absent sa war. It means kinatibukan, complete. Na na kay hahanapin ba? Peaceful ka. Ang imong entire well-being at peace, complete. Wala kay laing pangitaon. You are at peace. That is what is meant there sa atong gibasa.
na the Lord blesses His people with peace. Bisan panahon sa mga bagyo sa tong kinabuhi. So naitulo ka punto ani mga igsoon. Number 1, God's sovereignty in chaos. Ang pagkahalang doon, ang pagkalabaw sa Diyos, ibabaw sa tanang kasamok, sa tanang kalisdanan mga igsoon. Even the most destructive forces symbolized by the flood, no? Mas labaw ang Ginoo. Busa mga igsoon, usahay ma-overwhelm tagtanaw sa balita. Do, grabiha sa flood. Uy, pero ayaw kalimti. Mas grabe ang atong Ginoo. Mas labaw siya kaysa mga bating balita na atong madawat mga igsoon. Labaw siya, kontrolado niya ang tanan. Wala pa ta ni-exist, wala pa na nang-exist ng mga typhoon dira karon. Ang Dios sovereign na daan, hari siya ug hangtod sa kahangturan, dili na mausab ang imuhang circumstance, di na makausab sa pagkahalang doon sa Dios. Di na makausab sa pagka-Dios sa atong Dios. Bisan ang imong kawadon o imong mga problema, di na makausab sa sovereignty sa atong Ginoo. He is still seated in the throne. Nothing, even natural, spiritual, or personal, escapes His authority. Ang Dios labaw gyud sa tanan. Labaw siya sa imuhang mga problema. Labaw siya sa imong mga balatian. Labaw siya sa imong mga panginahanglan. Labaw siya sa imong gibati karon. Dios sa kakita sa pinakasulod sa imong kasing-kasing karon igsuon. He is above that. Busa ayaw pagagamya ang Dios. Do not belittle our God. He is the King of all kings and the Lord of all lords. Ayaw ipakagamay ang Ginoo mga igsuon. Na-overwhelm na kita sa atong problema. Sayon kay isulti, pero kung nata sa aktual labi na naata sa balatian o kawadon, ang atong Dios, imbis dako atong pagtanaw, mas nidako pa ang atong problema, ang atong circumstansya. Pero kabaw ka maigsoon, kanay mong problema o circumstansya, dili makausab sa atong Dios. Magpabilin na gihapon siya na sovereign. Hallelujah. Siguro ikaw karon gibagyo ka sa imong kinabuhi. Gibagyo ang imong huna-huna karon, daghan kay negative thoughts. Siguro hopeless ka karon. Okay kay katanawon ron sa gawas ay like okay ra, chill ra kay si Brad, si sis. Pero no gibagyo din na ang imong huna-huna karon. Gitamnan na mga bakak sa yawa, mga kabalaka, mga pagduha-duha. Pero igsoon, dili na makapausab sa atong Dios. O basin karon gibagyo imong pagbati. Imong emotion, imong feelings. Labi na ning mga babae, hormonal ba kay tano? Grabe kay mood swing. No? Pasangin lang nato sa hormones. Hormones may madali-dali. Pero ang Ginoong magpabilin na sovereign, labaw sa tanan. Labaw sa atong feelings. Labaw sa bisan unsa. Amen? Ikaduha na punto. Eternal kingship. Unlike sa mga hari diri sa kalibutan o presidente o mga prime minister, bisan sa mayor, governor, naaray kinutuban ilahang term. Pila ba'y term ron sa presidente sa Pilipinas? Pila ka years? 6 years? Oh. Ang kanang president sa unsa man ni sa JAM forever. JAM forever. ang president sa unsa man na United States pila ka years. Naray certain term na start na end. Pero ang atong Dios forever siya magasit enthroned. Magarule ka natong tanan forever. Dili matarog, dili mausab, dili mailisdan, dili maivik. Dili ma-ousted. Inana ka kasaligan ang atong Dios na hari. Eternal kingship ni God. His throne is forever secure. Dili mailog, dili makawat, dili ma-usurp. Inana ka secure. No? Hallelujah. This points forward to Christ's eternal reign.
Kay mo reign man si Jesus forever. And we will reign with Him. Dili gayud mo end ang pagkahari sa atong Dios. Hallelujah. Praise the Lord. Nindot kay na assurance mga igsoon, no? Third, okay, katulo na punto. Peace after the storm. Ang movement kani sa Psalms na atong giread, kay ni mirror ni siya sa atong real life, no? Sa atong kinabuhi. Moabot ang mga pagsuway, mga pagsubok sa ating buhay. Pero ang Diyos, He reigns. And ang peace of God follows. No? Even when gikuso-kuso na dyan kag problema, physical man na storm ato makita karon, siguro ang imong balay gibahaan, lupad imong atop, brown out, way agas, no? Way internet, di ka trabaho. Inana to makita sa physical. Ug sa atong kinabuhi, daghang mga pagsuway mga igsuon, dili maihap. Makainomdom na ko pagka Friday, nagpadali ko og urinalysis kay agay na nasa ko UTI symptoms. Padali kong check up. Og praise the Lord kay nagpray man daan si Pastor Floro na ko nagpa-check up, negative. Bali, clear ko. Pero kabaw mo mga igsoon, despite na clear ko, namang gyapon ko gipamatay, ako rin gidala-dala. Og praise the Lord na nakabarog ko hantod karon, grasya ni sa Ginoo. Mao to ang strength na gihatag sa Ginoo. Atong gibasa sa Psalms 29. Og busy kayo pag karong weekend kay nagprepare para sa surprise next Sunday para natong tanan og syempre para kay Lord, no. Ano mo nang ipahinungod sa nagpractice ang life group gahapon. Then, pag uli sa balay, silian di sa kitagtiyan. Adto na sa kus pharmacy. Palit na sa kog tambal. Unya, wakoy tulog kay mo to ni change gear man tagkalit. Nya pag alas 4, imbis matog na ko, silian nagilak-hilak kay gigutom. Praise the Lord, kay mukaon na, kay gahapon di mukaon, nagsuka. Gikuso-kuso sa taon may bagyong ginagmay. Pero tungod sa kusog sa Ginoo na yang gihatag nakapadayon ta mga igsoon, nakabarog ta diri. Og even before nag-start diri, gikuso-kuso sa bididtos luyon ni Makmak, ni Marlene og ni Pastor James kay dili ma-transfer akong file. Sa akong pagpangadlaw na igsoon, nabilin ang USB, ang pinaka-importante. Og wa may makita ron kung wala na sort out yan. Natong pakpakan ng multimedia team. Nakulbaan mi kay halo, nagsugod na ang culture shift, di mo transfer ang file. Grabe nung kuan dito. Nag-warm up na ganina. Pero bisan pa man sa mga bagyo naa ang kalinaw. Bisan pa man sa kagubot naa ang kalinaw. Hallelujah. His strength enables us to endure. Ug ang iyang kalinaw mo restore nato afterward. Hallelujah. Arita sa application mga igsoon. Ang kaning mga lunop, mga flood sa atong kinabuhi, no, moabot yun ni siya. Usahay makalitan ta, usahay chill ra ta na, bitaw na kuan dira, flood control. Nya unsaon ng flood control na to mga igsuon. Siguro ang imong flood control kay naa kay daghag pundo sa bangko. Okay ra malunupan ko diri sa balatian or sa nabitaw ko'y pundo sa bangko na ako'y flood control. Agoy kay kusgan de kay bulog sa tubig sa lunop. Natilok ang imuhang flood control sa bangko. Dili ka saligan. Or siguro naakay laing mga security system sa imong kinabuhi, nakay mga batod ba sa akong work before BCP. Sa to business continuity plan. Namoy ka ng BCP sa balay. Kamamang sa akong gibuhat pag-prepare sa Baguio. Kami busy kami last Sunday. Nagpaputol na migsanga sa among atbang. Kay wa naman among kahoy kay natumba beto tumbahan beto among dang sakyanan. So nitagam namin nagpaputol na migsanga sa among atbang para kung dili na siya masway ba di siya matumba.
Ug salamat yun sa Ginoo nga naputlan yun masking na naundang og putol kay nagsugod mag-uwan pagka Sunday. Nga praise the Lord wa natumba. Pero nag-goal ko kay sa mong silingan natumbahan yun ang katong gawas na sa subdivision, tumbahan yung balay dako kay kahoy. Kita pa jud ko pagkatumba. Nga makadungog jud kas tingog mo na. Tugs, anak ba? Kinagatang-atang mo. Unsay mga pangyayari kay pwede na akong tagama gyud atong last time katong sa Odette. Nya nag dali-dali may ganang palit itong tangkis tubig. Kay bisan way bagyo, wa may agas oy. So ato na lang ning palito ning tangkis tubig. Praise the Lord. Kay nain taon tubig maski pila to kadlaw ay agas. So kuan, pero wag gyapon minaligo kay nag-conserve tag tubig wa. Pangkuan lang kanang necessary jud kayo. Then among gihikta nang among atop mga igsoon og harness. Ray, kat-kat na pa dito sa kuan. Dayon si Papa, Lord, pila 20 ka galong tubig. Ba, tubig sa malay. Nya palit og bugas, itlog, kada mga necessity, di ba? Mao na yung gibuhat no. Oh, ayaw mo deny kay nakita tas groceryhan. Oh. Kita na to naglinya to sa tubigan sa gasolinahan. Oh, kita gihapon to. Oh, di ba? Kita to tanan kay perting tagama na to sa Odette. So nangandam yun mga igsoon. Grabe ang mga preparation. Ug akong BCP sa balay. Kay tungod siguro tanaw sa news ba pagkaman din. Hala, gilunupan sila dito na never before. Na lunupan sila dito sa Talisay ug sa Liluan. Wa bayhag yun na sukad-sukad, di ba? Ara di ko, hala, mag-andam na kog salbabida. Nga katawan ko ni Ray kay taon kung malunupan ko na Mumbai, meaning na nalunupan lang tibok lapu-lapu. Bisan pa man, ang salbabida ni Dabdab siyang birthday, akong gida sa taas, second floor. Okay na nang ready, kasi dito ready, di ba? Kamo, ready na mong balik ang Ginoo. Kana, ready na, good. Og mga igsoon, gabi, ako nang gilahi, pambutang na ko mega box. Ako mga kanang pansit kanto, noodles, canned goods ba man yun mga relief goods ba. Kape, bogas, akong gitunga mga igsoon kay ko, lesson learn ha. Magbutang ko sa ubos, magbutang ko sa taas. Akong gialsang galons tubig, butang po ko galons tubig sa taas. Katawan taon ko sa kumbana kay wa may sapa diri dol sa ato no. Ang kaninon dol sa kuan, pero dili man ni sana storm surge ronon ganing kaning saak. Pero mga igsoon, what I'm trying to say, mamutang tag mga sana mitigation, risk mitigation sa atong panimalay. Charge ta sa atong charger, sa atong mga chargers ko no, sa atong mga phones, sa atong flashlight, mga solar lights, mga gawas na, mga inyong phone, gi-charge nyo, maski 100% charge lang, kay kung brown out, at least, di ba? 100% gihapon. Ako ba, namalit na EcoFlow, kamahal. Mga power bank, ato yan ang tiguman, be. Perting mahala, baya. Nagkalinya mi dito, kay palit mi sa Savers Depot, o kanang tangki ba? Hala, nagpalit siya, EcoFlow na, sana, power charger, bank. Dako kay 35,000. Sana all. Nindot kaayo. Ako ba, nagpalit ng flashlight. So, naatay mga risk mitigation or atong dili lang mitigation kundi after the fact, pag yun, naatay mga gi-prepare, no? Nag-prepare ta. Pero sometimes sa life, no matter how much we prepared, napaka-life insurance, health insurance, unsa pa na. Usahay kay ang mga flood control sa atong life kay dili gyud mo salir. Og gitugutan na sa Ginoo. Tungod kay na siya'y purpose. No? Dili ta katugad. Pero naay purpose si Lord sa tanan. Pero ang atong assurance na atong makuha karong kabuntagon, even when our flood controls doesn't work, but our God is still sovereign and seated in the throne. King forever, secure, and you are secured in Him. Tungod kay anak ta sa Dios. Amen? Amen. Hallelujah. His throne has never been shaken, even when our world is shaken. Bago pagkita nag-kinding-kinding sa earthquake, di ba?
luoy kay ato mga kaigsuonan no dito sa north ug bisan karon as we speak no. Pero despite sa ilahang giagian, ang ilang sobra na relief goods, ilang gipak balik, ilang gipada diri balik sa mga affected diri sa Lasyon, Liloan diri sa north. Grabe. Ang resiliency, unity ug ang pagtinabangay sa mga Pinoy. Hallelujah. The one who thunders in power is also the one who whispers peace to his people. Wala, grabe ha, no? Bisan, sa tatong gibasa ganina, palihog na ko balik ato, the God of thunder is also the God of peace. Oh, there. Siya ang naghatag nato og kalinaw despite sa tanang kagubot sa gawas. Or despite sa bagyo sulod nimo, dindot na kay ibuto, di ba? Pero tungod kay ang Dios mo intervene, di gud ta mawagtangag paglaom. Mawagtangan nagpaglaom ang ubang tao, pero ikaw nga nay Kristo, di jud ka mawagtangag paglaom. Kay naa jud paglaom diha ni Jesus. Busa igsuon, ayaw kalimtik kinsa ka atubangan sa Dios. Anak ka sa Dios. Sa dihang imo gidawat si Jesus sa imong kinabuhi, you have the right, the privilege to ask God anything. And that includes peace. Kalinaw. Kalinaw sa imong huna-huna. Sa imong pagbati. The God who reigns over the flood is the same God who strengthens His people and blesses them with peace. Praise the Lord. King over the flood. No? Atong gibalik-balik ganina. Sa to dapat ikanta ganina. Bisan unsa man ang panahon. Oh, bisan unsa mang higayon. Bisan unsa mang sitwasyon. Siya gyud atong piliun. Amen. Choose God. You choose galita maski dili ta ngayon. O karon mga igsuon, gituyog mo po mga igsoon per taas diya ito. Kay para makauli ta safely sa atong mga panimalay no kay napamanta sa signal number 1. Og mga igsoon ako pong i-insert na naatay opportunity to help. These past few days, grabe gyud na sana conviction ni Lord sa atong kasing-kasing ba na kita sa church di gyud ta magpakaway pagpakabana sa atong isig katao. Kay vibrant man ta na church, alive man ta na church. So we should help ang atong mga kababayan, no, who are in need. Ang katugaling mga way Kristo mo tabang pamagay sa uban samot na ta. Amen. Amen. Muliwat gyud ta sa aton Dios. O karon mga igsoon, natay opportunity to help. So na I was able to coordinate with Aboitis na sila donation drive na gibuhat. Ug nag-accept sila donations dira sa the outlet sa IMES na building. And dili sila mag-need og help sa repacking, nag-ask ko nila. Pero pwede kayo ta makapadala sa atong donation dito. And sa katong wala nakadawat sa message sa GC, nag-post di ay ta recently, mga Friday ba to Thursday? Na natay donation drive as a church, pwede na to makollect today, 9 minutes na lang nabilin. Pwede mo donate o kana, bugas, canned goods, bottled water, hygiene kits, banig, habol, mga ginamit na sinina pero usable pa yung taon ha, yun ang gisiun ha. And then mga tambal para sa sama, diarrhea, fever, o cough. Also, pwede po mo accept og cash donations. I will assure you na walay mapaldo ani mga igsoon, maabot yun ni siya sa mga karang tabanganan, dili ni siya mabulsa. Og isa po mga igsoon, isip na nibati po ta nilang Sister Maymay o ni Brother Randy na naaron sa Dinagat Island sa Surigao. Magpadala po tag-help nila. Partly, aning kung naay mo donate og cash, atong ipadala sa ila. Naka-confirm na ko na makadawat sila GCash dito. So, ang nahitabo mga igsoon, mo silang atop gilupad, gibutangan ra in taon nilang trapal para makapuyo sila dito. Pero karon nga bagyo, dito lang usa sila sa auntie ni Randy, kay mga basa man sila. Yan, nabay duha ka bata. Kay signal number 1 sa dito. So,
part sa ato ang i-donate, ato pong ipada dito. So muna mga igsuon, na verse dira sa ubos no palog kog sa kagamay Macbear. Galatians 6:2 na-share ni Pastor James before, carry each other's burdens and in this way you will fulfill the law of Christ. And I encourage you kung mohatag ta mga igsuon, kanang inubanan ang gugma. Ayaw hatag kung way gugma. Kana lang gyud akong matambag. Ayaw hatag kung way gugma. Pero kung nay gugma sam kasing-kasing, hatag mga igsuon. Amen. Amen. Praise the Lord. Atong pakpakan si Lord karong kabuntagon igsuon ug akong iuli ngadto sa atong MC.